GoPro start may recording. NCAP. Lansa. Padahanin muna natin ah. Naka-counterflow siya eh. Pasok. Kahit mag-left na ako dito para kumasa yung ambulance. Left. Bitawan. Convoy. Tong. Bibitaw. May jobs kabit? Kabit. Baka. Good day po sa inyong lahat mga fellow campers! Welcome back again to our channel! Sa video pong ito, dadalhin po namin kayo sa isang secret campsite dito sa may Central Luzon na may maraming puno, tahimik na campsite, relaxing at may magandang view. At syempre, yung lagi naming hinahalap, yung may ilog. Kaya ano pang inaantay nyo? Sit back, grab a drink, and seriously, do not blink. Kim. Hello, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. So magka-camping na naman kami, magkakasama na naman kami. Pero this time medyo kakaiba po, exciting kasi marami po kaming rig ngayon. By the way, naimbitahan po kasi kami ni yung good friend namin, si Kel Esteban. Shout out kay Sir Kel. Na-invite kami dito sa napaka-exciting na adventure na to. By the way, unang-una po, pasensya na po kayo kasi hindi namin pwedeng sabihin kung nasaan kami ngayon kasi request po nung owner ng campsite na wag mo nang i-reveal yung exact location kasi i-review pa ng mga vloggers. By the way, marami po kami mga vloggers na kasama dito at tulad nga ni Lakel. Meron pang iba yung Lost Boys yun. Tsaka yung iba pa, marami pa. Parang yung millennial ba yun? Sila millennial o kasama ata eh. Anyway, so ang bibigay lang namin sa inyo ngayon yung probinsya kung saan. Nandito po kami ngayon sa Tarlac. Yuhu! Tarlac po kami ngayon. So kasama po namin yung mga grupo ng Moto Testo. Yan sila Sir Tuazon. Okay. So mamaya, update po namin kayo. So for this adventure po, makikita ang grupo dito sa may Macdo, Crescendo, Tarlac. Inagahan po namin ang pagpunta para hindi po nakakaya doon sa aming mga kasama. Ayan na. Nakilala ni Kurt ang kanyang mga makakasama sa camping na to. Kasama ang millennial campers. Ay, Sir Brendan nga pala. And Jack. Saka si Jack. Ito si Jack, oh. Perfect. Ang ganda ng smile ni Jack, oh. Hello, Jack. Pareha sila 3 years old ni Kurt. Tapos yun si Sir, oh. Ayun, oh. Yan. Dumadami na kami. Ayos. Bago naman kami umalis dito sa may Macdo, Crescendo, sinubukan kong paliparin yung aming drone. Ang problema, di ko alam sa mga ibon nito gustong dagitin yung aming drone. Kaya hindi rin ako nakapagpalipad na maayos. Pagkalipas ng ilang saglit, nakumpleto na rin ang grupo at nagkaroon din kami ng konting briefing para sa aming adventure na ito. Na pinangunahan ni Brother Kel Esteban. Susunod si Sir Tim Tuazon ng Moto Testo. Susunod Either pala. tomorrow or Sunday na. So, we'll take care of each other. Reminders lang. Of course, number 1, base radio natin natin radios. For 7 sets, so always turn it on habang papunta tayo ng campsite. Campsite is, so may malalim na part sa ilog, so watch out for each other. Lalo na may mga dalang bata. May malalim na part na ilog, no? So yung mga may dalang salbabida, magagamit nyo yun. At sana hindi umulan. May dalawang CR, yes. And 4 na liguan. 2 toilet and bath. Yes. Tapos dalawang shower lang. Pero yung hugasan, discard na lang natin. Basta marami naman tubig doon. Hopefully may mga dala naman mga dishwashing liquid doon. And So after the briefing, we immediately went through our
convoy formation. So basic information lang po, no, sa convoy meron po tayong tinatawag na lead convoy at meron po tayong convoy sweeper. Okay, kapit na. So for this convoy po, ang magiging lead convoy namin ay si Sir Kel Esteban at nakasakay sa kanyang gray na Navara Pro 4X. Ang convoy sweeper naman natin ay si Sir Brandon ng Millennial Campers na nakasakay naman sa white na Ford Ranger. Isang po Alright, copy. Let's go. May truck lang. Wait lang tayo makalagpas. So last rate, let me know kapag nakalabas na lahat ng makro. Gina. Ang trabaho po ng lead convoy, bukod po sa siya ang susundan ng lahat ng grupo, sisiguraduhin po niya dapat na maging kumpleto ang grupo hanggang sa makarating sa destinasyon. Kaya po napaka-importante na may magandang communication ang lahat ng grupo sa ganitong convoy. For the convoy sweeper naman, their primary roles is to deal with any problems that occur within the convoy, such as traffic accidents, vehicle breakdowns, or other disruptions. Turning left, 300 meters. Bulan sa GoPro start may NCAP. Padaanin muna natin Naka-counterflow siya eh. Pasok. Mag-left na ako dito para kumasa yung ambulance. Left. Kung ikaw naman ay nasa gitna ng lead convoy at ng convoy sweeper, ang primary role mo ay masigurado na yung nasa harap mo ay nakikita mo at hindi lang yun, pati yung nasa likod mo dapat nakikita mo rin siya. If ever naman na hindi mo nakikita yung nasa likod mo, kailangan mong inform yung lead convoy para mag-antay. Broken, wala lang nakasunod sa likod ko after namin ng dalawang ranger. Antayin ko na lang din. Ipo, medyo slow na lang din sa harap. Hindi ko rin, meron ba may kailangan ng yelo? Nagtatry ako maghanap. Ipo. Antay ba? Yeah. So far so good ang aming biyahe papuntang campsite. Walang naging aberya, walang naiwan, at magkakabit pa rin ang convoy. Hanggang sa nangyari ang hindi naasahang ito. May jobs kabit? Kabit. Baka. NANI? Padaanin mo muna. GoPro, start recording. Muntik na yung baka. Daanin nyo, baka biglang pumasok yung baka. Pagkatapos ng aming enkwentro sa baka, naging maayos naman ang aming biyahe papunta sa campsite. Sa tansya ko mula dun sa McDonald's Crescendo, mga 70% ng daan papunta dun sa campsite ay maluwag. May mga nadaanan din kami mga road construction pero konti lang. May mga part din na mababagal ang traffic flow pero saglit lang din. Pero majority po ng daan papunta dito sa may campsite ay maluwag naman, patag, and then safe din naman. May nadaanan nga kami dito na halos bago pa ang pagkakalatag ng spalto. So shoutout po sa local government ng lugar na to. Habang patagal naman ang patagal, napansin namin na medyo sumisikip na yung daan. Siguro ibig sabihin nito malapit na kami sa lugar na aming pupuntahan. Pero sa totoo lang, nung una, medyo skeptical kami doon sa invite ni Brother Kel Esteban. Kasi sino ba naman mag-aakala na merong campsite dito sa may Central Luzon? Pero nung sinabi ni Brother Kel na may ilog at may bundok, yun na, isa na lang ang desisyon. Start, sama pa tayo sa camping? Ang alam natin dito sa lugar na to, katulad ng Nueva Ecija, puro patag lang, puro palayan lang. Pero di namin inakala na meron palang magandang campsite dito na may bundok, may ilog, parang sa may Gabaldon lang din, no? Nagulat kami sa ganda ng lugar. Ang isa pang magandang balita mga fellow campers,
Lahat po ng klaseng ng sasakyan ay makakarating po sa campsite na to. Kung mapapansin nyo po yung nasa harap ko, kanina ko pa po sinusundan yan. Yan po ay isang Honda Brio. Yan na, off-road na eh. Ang Brio. Ano to sabi mo? Kung kasi yung moment, wala kasing wala sa yung moment. Ground clearance mo, Brio. Sa tansya ko po mga 10% lang yung daan na off-road dito. Kung makikita nyo, hindi patag pa nga po siya. Kaya kayang-kaya nung Honda Brio na nasa harap ko. Nasa siguro to. Mama po din. Diretso ka lang. Malayo. Umakit dito. Mataas ang clearance ng Brio. Kung may puno, aray na lang. Yung camera na lang. Ay, ano ba ba yan? Ito na. Ito yung common area na sinasabi. So mula po doon sa may McDo, Crescendo, Tarlac, umalis po kami ng 10:35 AM. At nakarating naman po kami dito sa may campsite ng 12:30. So halos 2 oras ang aming biyahe, no? Hindi na rin masama yung travel time namin, considering na Friday po itong araw na pumunta kami sa campsite. Pagdating naman po namin, kanya-kanya na kaming hanap ng pwesto na pang mapagtatayuan ng tent. Yung iba po naka-RTT, kami po naka-ground tent. Unang napansin po namin pagdating namin, meron siyang malaking gazebo sa gitna, no? Which is good kapag malakas ang ulan, pwede po kayong sumilong dyan. You like your new ground sheet? Para daw hindi siya nadudumihan. Hindi pa kami tapos. Setting up. Almost done. Sila tapos na, oh. Bilis. Oh. Yung isa. Tapos na. Ganito setup natin ngayon. Uy, oh. Tapos na sila mag-setup. Ayaw na lang mag-setup sila, tapos na. Enjoying lunch. Aba, inuunti-unti mo na yan, Kurt, ah. Ha? Pansin ko lang. Mamaya niya, nandiyan ka na naman sa lupa. Ah. You're so big, Kurt, oh. You're so big. Mac, what's for lunch? Tapos na mag-setup. Sila, ano na. Nakanood na ng isang movie kami. Makatapos lang. Our lunch for today is tararan, overnight oats by Overnight Oats de Glenda. Diet. Kunwari lang. Tapos mag-ice cream. Oo, mamaya mag-ice cream. Kain po. So dito po meron po dalawang CR dyan at dalawang shower. Kaya lang yung dalawang shower po hindi po gumagana ng time na yun. Pero siguro kapag nagbukas sila ay pagaganahin na. So, nakangiti na kasi bagong kain na, nakapag-dinner na siya. Ayan o. Chillax na kami dito. Chill. Ganda rito mga kaibigan, no? Night time na po, 6 PM ng
May 30, 29. Ayan, ito yung setup namin. Pero yung iba yan, magkakatabi lang kami dito. Yung iba naka-RTT. Oh my God! Ano na yan? Bakit may ganun sa loob? Oh, buti na lang pinabuksan ko. Nakunan sa camera Hindi yun na na sumama. Itong ano. Ayan. Lagay. Kailangan may source ng ilaw dito. Tsaka yung iba ron. Iba ron sila, sir. Good morning. Good morning. Sleep ka pa. Sleep pa. Sleep pa. The next day naman, pagkatapos ng aming mahimbing at masarap na tulog, pinalipad ko na yung aking drone dahil medyo maganda-ganda ang panahon. At habang ako ay nakatingin sa monitor ng aking DJI, mas lalo akong nabighani sa napakaganda ng view na nakita ko. Sino nga ba naman ang mag-aakala na sa probinsya ng Tarlac ay may magandang campsite katulad nito? May magandang ilog, maraming puno, at napapaligiran kayo ng bundok. Gandaan po nito, hindi po ito kalayuan sa Metro Manila. Mula nga po dun sa aming lugar na Tandang Sora, abutin lang po siya ng 2.5 hours. Isa na namang magandang lugar na maidadagdag natin sa ating bucket list. At magdadagdag din sa atin ng magandang memories. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, hindi po perpekto ang lugar na ito. Ito po ang aming mga suggestion para mas lalo pang maging maganda ang experience ng mga campers dito. Una po, sana magkaroon pa ng mas marami at magandang CR at shower room. Perimeter fence para hindi po makapasok ang kung sino-sino. At may magbabantay sa gabi or madaling araw. At magkaroon din po sana ng consistent flow ng tubig. Meron po silang spring water dito kaya lang nakapump po yun. Kaya kapag nawawalan po ng kuryente, nawawala din po yung flow ng tubig sa CR. Yeah, breakfast. Ipampapalit natin ito dun sa champurrado. Kasi mukhang masarap yung champurrado nila. No. Kami magkakape at magchachampurrado. Morning! Morning. Champurrado po. Meron daw champurrado dito eh. Ayan ah. Yes. Kain po tayo. Sarap. Ito. Oh, partner. Niwan mo yung kape ko doon. Grabe ka, Mac. Bakit? Kanin, Uy, wag ganun. champurrado. Doble yan ah. Sawa kita, bakit mo ko Grabe nilalaglag? ka. Pinagda-diet nga kita eh. Nilalaglag mo ako. Sarap. The best. May gata daw yan. Yung champurrado niya. Bakit daw hindi kasali si Kurt? Sa usapan nyo. Oh. Pagtawanan na eh. Oo. Hindi siya kasama. Ano, Kurt, masasabi mo? Hindi. Kaya may nakakalimutan. Okay, wait lang. Sasabihin ko. Oh, yung sasabihin daw ni Kurt. Ingat nga po pala sa pagpunta sa ilog, medyo mabato po siya, no? Makakatapilok po talaga.
Isa nga po pala sa mga nakasama naming vlogger dito ay si Sir Kirk ng Lost Boys PH. Para po hindi kayo matapilok papunta sa ilog, meron po silang ginawang daan na pinatag na wala na po yung malalaking bato. Ito po yung part na yun. Naka-plastic yung... Go find! Come on! Go find! Alright guys, upon editing this video, medyo late na po ako nag-upload. Pero a month ago pa po ay nabigyan na po ng go signal ng may-ari na pwede na pong i-reveal ang pangalan ng campsite na to. At marami na rin pong mga vloggers ang nag-upload ng YouTube nila. Ang pangalan po nito ay ang Camp Pebble Creek sa may Mayantok, Tarlac. At noong June 27, 2025, nag-start na po sila mag-accept ng mga guests. At malaki ang chance na yung mga suggestion po namin ay na-address na rin po nila. Alright, maraming salamat po mga fellow campers sa panonood. Once again, we would like to thank Mototesto Philippines, lalo na kay Sir Tim Tuazon at sa lahat ng mga nakasama namin dito sa Camp Pebble Creek. Thank you again. See you soon!